Itigil po ang kasal. Ang nakakabighaning boses ng isang batang babae ang pumuno sa buong simbahan, dahilan upang mapalingon ang lahat ng naroroon. Lahat ay nagulat sa tila hindi kapani-paniwalang eksena, isang maliit na bata ang nagpapatigil ng isang marangyang kasalan. Hindi lamang ang mga bisita ang nagulat, kundi pati na rin ang groom at bride na parehong nasa altar na, kaharap ang pari. Ang pari mismo ay napalingon kay Sofia, na may tapang na sumigaw sa gitna ng seremonya. Agad na natigil ang lahat, at ang atensyon ng lahat ay napako sa batang babae na tila ba may dalang malaking revelasyon. Ngunit ang mas nakakagulat pa rito ay ang hitsura ng bata, tila carbon copy siya ng groom. Parang isang mini-me, ngunit bersyong babae, ng tanyag na bilyonaryong si Alejandro Almante. Sa kanyang inosenteng mukha, may halong tapang at determinasyon habang naglakad siya sa red carpet patungo sa altar. Walang pag-aalinlangan, hinayla niya si Alejandro papalayo sa babaeng ikakasal. Hindi mo pwedeng pakasalan ang tatay ko, sabi ni Sofia, na may halong lamang at paninindigan, habang nakapamewang pa. Nagulat ang lahat sa pagtawag niyang, tatay, kay Alejandro. Maging si Alejandro ay hindi nakapagsalita agad, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang tinatawag na, luksong dugo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa batang ito. Ngumiti siya, yumuko upang pantayan ang taas ni Sofia, at mahinahon niyang sinabi, hindi ako ang tatay mo, baby girl. Nawawala ka ba? Hinaplos pa niya ang mahabang buhok ng bata, na parang may natural na pagmamahal na nadama. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng ganitong sitwasyon? Sino si Sofia, at ano ang koneksyon niya kay Alejandro? Alamin natin ang masalimuot ngunit kapanapanabik na kwento ni Alejandro Almante, isang lalaking pilit nilalampasan ang mga hamon ng buhay. Habang binabaybay niya ang daan patungo sa isang butik para sa kanyang kasuutan pangkasal, malalim ang iniisip ni Alejandro. Ilang araw na lang at ikakasal na siya kay Camila, ang kababata niyang ipinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit labag ito sa kanyang kalooban. Sa puso niya, may isang babae lamang siyang pananggakwang ihaharap sa altar, si Isabela. Ang pangakong iyon ay nananatili sa kanya, kahit na 7 taon na ang lumipas mula nang mawala si Isabela sa isang trahedya. Noong gabing iyon, napuno ng saya ang kanilang usapan tungkol sa kasal na kanilang pinapangarap, sa mga pangalan ng kanilang magiging anak, at sa masayang pamilyang kanilang bubuuin. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi sa bangungot ng bumangga sa kanilang sasakyan ng isang 10-wheeler truck. Mula noon, nagbago ang lahat kay Alejandro. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Alejandro ang masakit na pagkawala ng kanyang kasintahan, si Isabela, at ang kanilang magiging anak sana. Sa gitna ng kritikal niyang kondisyon matapos ang aksidente, agad siyang dinala ng kanyang mga magulang sa Amerika para ipagamot. Naiwan naman sa Pilipinas si Isabela, na noon ay nag-aagaw buhay. Makalipas ang ilang buwan, nagising si Alejandro mula sa 2 buwang pagkakakoma. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang hinayla ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay at nagpumilit bumangon. Ma'am, bakit niyo po ako dinala rito sa Amerika? Bakit ninyo iniwan si Isabela? Kailangan ko pong bumalik sa Pilipinas para sa kanya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at desperasyon. Nagkatitigan ang mag-asawa, ang mga magulang ni Alejandro, nang marinig nilang muli ang pangalan ng kasintahan ng kanilang anak. Halata ang bigat sa kanilang mga damdamin habang pinagmamasdan si Alejandro, na tila ba hindi alintana ang kahinaan ng kanyang katawan. Anak, may kailangan kang malaman, bungad ng kanyang ama, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng tuluyan, hinawakan siya ng kanyang asawa, na tila pinipigilan siyang magsalita. Han, huwag na nating ilihim. Karapatan ng anak natin na malaman ang totoo. Mas mabuti nang malaman niya ito ngayon kaysa sa ibang paraan, wika ng ina ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot ngunit may paninindigan. Wala nang nagawa ang ginang kundi hayaang sabihin ng kanyang asawa ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng kanilang alalahanin, alam nilang kailangan ng malaman ni Alejandro ang lahat. Ma'am, Dad, anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Alejandro, puno ng pagtataka at kaba ang kanyang mukha. Huminga ng malalim ang kanyang ama bago nagsalita. Anak, wala na si Isabela. Noong araw na dinala ka namin dito sa Amerika para magpagamot, bumigay na ang katawan niya. Kinabukasan, nalaman namin ang balita mula sa ina niya. Gusto sana naming isunod siya rito, pero huli na ang lahat. Patawarin mo kami ng mommy mo, anak. Hindi namin alam na buntis siya. Kung alam lang namin, sana'y agad namin siyang dinala rito para magamot. Ngunit mas inuna ka namin dahil mas malubha ang kalagayan mo. Parang tumigil ang mundo ni Alejandro. Hindi niya magawang tanggapin ang narinig. Paulit-ulit siyang umiiling habang mabilis na tumutulo ang kanyang mga luha. Ang bigat ng katotohanan ay tila baga sumaira sa kanyang puso. Hindi,
Nanumpa kami na hindi namin iiwan ng isa't isa. Magkakaroon pa kami ng pamilya, at nangako akong pakakasalan ko siya. Nangako kami pareho, kaya hindi niya pwedeng iwanan ako, umiiyak na sigaw ni Alejandro, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Agad siyang niyakap ng kanyang ina, pilit siyang pinapatahan at pinakakalma. Ngunit habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang ang matinding sakit na nararamdaman ng kanilang anak, ramdam nila ang pagdurog ng kanilang mga puso. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, lalo pang nagpupumilit si Alejandro na bumalik sa Pilipinas. Subalit, masyado pang mahina ang kanyang katawan at kinakailangan pa nitong magpahinga ng husto. Dahil hindi na nila makontrol ang emosyon ng anak, napilitan silang turukan ito ng pampatulog. Ang huling salitang namutawi sa kanyang bibig bago makatulog ay ang pangalan pa rin ng kanyang pinakamamahal, Isabela. Pagkagising niya, hindi na siya nagdalawang isip. Tumakas si Alejandro mula sa ospital at itinuloy ang kanyang plano na bumalik sa Pilipinas. Pagdating doon, diretso siyang nagtungo sa bahay ni Isabela. Ngunit sa kanyang pagkatok, wala siyang nadatnan. Sa halip, nalaman niyang matagal nang lumipat ang nakatira sa bahay na iyon. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Isabela. Nang may sumagot, bahagya siyang nakahinga ng maluwag, umaasang siya na iyon. Ngunit sa halip na marinig ang boses ng kanyang kasintahan, ang malungkot na tinig ng ina ni Isabela ang tumambad sa kanya. Bumalik ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Wala na si Isabela, Alejandro. Wala na ang anak ko. Iniwan na niya tayo, malungkot na wika ng ina ng dalaga nang magkita sila upang kumpirmahin ang malagim na balita. Hindi po totoo yan, tita. Nangako siya na hindi niya ako iiwan, at alam kong tutuperin pa rin niya iyon, sagot ni Alejandro. Pilit na kumakapit sa pag-asang buhay pa ang kanyang kasintahan. Patawarin mo ako, Alejandro, sagot ng ina ni Isabela, na bakas ang sakit sa kanyang mukha. Maging ako na kanyang ina ay nasaktan ng husto sa pagkawala niya. Pero tanggapin na lang natin ang lahat dahil kahit anong gawin natin, hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Mula nang malaman ni Alejandro ang masakit na katotohanan, tuluyan nang naging miserable ang kanyang buhay. Hindi niya matanggap ang lahat at hindi niya alam kung paano magsisimula ulit nang wala ang babaeng pinakamamahal niya. Araw at gabi, walang tigil ang kanyang pag-inom at pag-iyak. Halos araw-araw din niyang binibisita ang puntod ni Isabela, at kulang na lang ay doon na siya tumira. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang na baka maapektuhan ang kanyang isipan at kalusugan sa matinding pagluluksa. Ngunit hindi nila magawang sisihin ang anak, dahil saksi sila kung gaano kamahal ni Alejandro si Isabela. Maski sila ay nalulungkot sa pagkawala ng dalaga. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumingala si Alejandro sa langit at buong pusong nanalangin. Diyos na may kapal, ang may likha ng lahat, alam kong ito ang unang pagkakataong lumapit ako sa inyo. Alam ko ring hindi ako naging perpekto at nagkasala ako sa inyo, pero bakit ito ang ginawa ninyong kaparusahan sa akin? Basag ang boses ni Alejandro habang umiiyak, nakaluhod sa loob ng simbahan, kaharap ang isang malaking krus. Hindi niya alintana ang mga mapanuring tingin ng mga taong dumadaan. Sa mga sandaling iyon, nais niyang ilabas ang lahat ng sakit sa kanyang puso, isang bigat na tila nagpapahirap sa kanyang paghinga tuwing pilit niyang itinatago. Matapos niyang bisitahin ang puntod ni Isabela ng paulit-ulit, dumiretso siya sa pinakamalapit na simbahan, umaasang doon ay makakahanap siya ng kahit kaunting kapayapaan. Sa bawat pagluha, paulit-ulit niyang hinihiling sa Diyos, sana panaginip lang ang lahat. Sana nasa koma pa rin ako ngayon at hindi pa nagigising. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling masakit at hindi maitatanggi. Bakit niyo po kinuha ang mag-ina ko? Bakit sila pa? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan kong mabuhay at maghirap ng ganito? Nagsusumigaw si Alejandro, puno ng hinanakit at tanong. Ngunit kahit anong sigaw niya, alam niyang walang sagot na darating. Hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Ang tanging katotohanang kailangang harapin ni Alejandro ay ang pagkawala ng kanyang mag-ina. Lumipas ang mga taon, ngunit si Isabela pa rin ang nananatiling laman ng kanyang puso. Kahit pa malapit na siyang ikasal kay Camila, hindi niya magawang kalimutan ang babaeng minsang naging sentro ng kanyang buhay. Napilitan siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na magpakasal, sapagkat kailangan na raw niyang magkaroon ng tagapagmana ng kanyang mga ari-arian at kumpanya. Labis man ang kanyang pagtutol, wala na siyang nagawa kundi sundin ito. Sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay wala nang saysay ang kanyang buhay. Nawalan na siya ng gana sa lahat mula nang mawala si Isabela. Habang nagmumuni-muni, biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Napabuntong hininga siya bago ito sagutin. I'm on my way, mabilis niyang sagot sa kabilang linya. Hindi na niya hinayaan pang magsalita si Camila dahil agad niyang ibinaba ang tawag.
Ngunit sa kanyang pagmamaneho, bigla siyang napahinto ng masulyapan ng isang pamilyar na figure ng isang babaeng naglalakad sa gilid ng daan. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Kahit nakatalikod, ang tindig nito, ang mahabang itim na buhok, at ang paraan ng pananamit ay tila si Isabela. Agad siyang bumaba ng kotse at hinabol ang babae. Isabela, sambit niya, puno ng pag-asa. Hinawakan niya ang balikat ng babae, ngunit agad ding nabura ang kanyang pag-asa nang makita ang mukha nito, hindi siya si Isabela. Bakas ang pagkabigo sa kanyang mukha habang dahan-dahan niyang binitiwan ang babae. Pasensya na po, miss. Napagkamalan ko lang po kayo, mahina niyang sabi bago bumalik sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad pabalik, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, ano bang iniisip mo, Alejandro? Matagal na siyang wala, matagal na siyang patay. Alam ni Alejandro ang katotohanan, wala na si Isabela. Ngunit bakit tila buhay na buhay pa rin siya sa kanyang isipan? Bakit sa mga nakaraang buwan ay tila napapadalas ang pagpapakita niya? Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang umaasa na isang araw ay gising siya mula sa bangungot na ito. Ngunit sa bawat paggising niya, ang katotohanan ay nanatiling pareho, wala na si Isabela, at kailanman ay hindi na siya babalik. Sa halip na dumiretso sa butik kung saan naghihintay si Camila, pinili ni Alejandro na dumaan muna sa sementeryo. Bitbit ang isang mabangong puting rosas, maingat niya itong ipinatong sa puntod na tila ba alaga niyang pinupunasan upang alisin ang alikabok. Ang bawat galaw niya ay puno ng paggalang at pagmamahal. Ikakasal na ako, mahal, mahina niyang bulong habang bumibigat ang kanyang paghinga. Naupo siya sa tabi ng puntod ni Isabela, pilit na ngumiti, ngunit tila traidor ang kanyang mga luha na kusa na lamang bumagsak. Ang pagkawala ni Isabela at ng kanilang anak ay nag-iwan ng sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Napatawa siya ng bahagya habang pinupunasan ang sariling luha, saka sinimulan muling kausapin ang puntod. Okay lang ba kayo dyan ni baby, mahal? Dalawin niyo naman ako kahit sa panaginip lang. Miss na miss ko na kayo, maluha-luhang hiling ni Alejandro. Pumiyok pa ang kanyang boses dahil sa bigat ng damdamin. Isabela, look, I kept my promise to you. I didn't end my life, but I was still dying inside. Si Alejandro, na bihirang magbukas ng kanyang damdamin sa iba, ay tila isang bukas na aklat sa harap ng puntod ni Isabela. Sa kanyang pamilya at kaibigan, palagi siyang nagpapakita ng lakas, ngunit sa mga sandaling ito, siya ay isang lalaking durog at nagdurusa. Ang bawat patak ng luha ay tila nagiging sagot sa bigat ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya magawang itigil ang pag-iyak. Matapos ang ilang oras ng pananahimik at pagninilay, nagpasya si Alejandro na tumayo at magpatuloy sa kanyang araw. Dumiretso na siya sa butik kung saan naghihintay si Camila. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana sa paglalaro sa kanya. Habang nasa kalagitnaan ng traffic, napatitig siya sa isang babae sa gilid ng kalsada. Ang dalaga ay kahawig na kahawig ni Isabela, ang mukha, ang tindig, pati na ang aura nito. Hindi ito nakatalikod kaya malinaw niyang nakita ang mukha nito. Nakatayo ito na tila may hinihintay. Napapikit si Alejandro, umaasang pagmulat niya ay mawawala ang ilusyon. Ngunit sa kanyang pagbukas ng mata, parang ang bula na naglaho ang babae. Napabuntong hininga siya, pilit na ipinapasa walang bahala ang nakita. Imahinasyon lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya, paano kung si Isabela nga iyon? Paano kung buhay pa siya? Samantala, sa ibang bahagi ng syudad, isang babae ang naiinip na naghihintay. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Kanina pa ako naghihintay dito. Kailangan ko pang magluto para sa party ng anak ko, inis na sabi ni Isabela habang nagpapadyak at paulit-ulit na tumitingin sa kanyang cellphone. Bakit nakakunot ang noo ng beshi ko? Tanong ng isang babaeng biglang sumulpot sa tabi niya. Napasigaw si Isabela sa gulat, saka tumawa nang makita ang kaibigan na kanina pa niyang hinihintay. Gusto mo bang malaman kung bakit hindi na humihinga ang beshi mo? Biro ng kanyang kaibigan, sabay kindat. Napailing si Isabela, hinayla ang kaibigan, at nagmadali na silang umalis. Ito naman, hindi mabiro. Alam mo namang sobrang traffic sa Manila, hindi ba? Habang naglalakad, nagpatuloy si Isabela sa pag-iisip ng mga gagawin. Kailangan pa nating bumili ng cake para kay Sofia. Maghahanda pa ako pag-uwi. Malapit nang matapos ang klase ni Han, at gusto ko siyang sorpresahin. Mag-aanim na taon na ang anak ko. Ano nga ba ang gusto niyang regalo? May nabanggit ba siya sa iyo? Bibilhin ko na para naman may kwenta akong ninang, tanong niya sa kaibigan habang nagmamadali. Nakaluwag-luwag ako ngayon, alam mo na, may bagong rocket ang beshi mo. Napabuntong hininga si Isabela habang iniisip ang tanging hiling ng kanyang anak, ang makilala at makasama ang ama nito, tulad ng ibang mga bata sa paligid niya.
Bagamat nais niyang tuparin ang matagal ng kahilingan ng kanyang anak, wala siyang magawa. Paano nga ba niya maibibigay iyon kung maging siya mismo ay hindi alam kung sino ang ama ng bata? Pagkatapos ng aksidenteng iyon, nagising siyang walang maalala, maging ang kanyang sariling pangalan ay nabura sa kanyang isipan. Laking pagtataka niya nang malaman niyang nagdadalang tao siya, ngunit walang bakas ng alaala kung sino ang ama ng kanyang anak. Sinabi naman ng kanyang ina ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari bago ang aksidente, maliban sa isang bagay, ang pagkakakilanlan ng ama ng kanyang dinadala noon. Sa tuwing tinatanong niya ito, palaging iniiwasan ng kanyang ina ang usapan, tila ba may itinatagong lihim na hindi niya kayang ihayag. Lumabas ang katotohanan na nagsinungaling ang ina ni Isabela kay Alejandro at sa pamilya nito. Kailangan niyang itago si Isabela mula sa kanila at ipalabas na patay na ito bilang bahagi ng isang kasunduan na pinasok niya kasama si Camila. Nang panahong dinala si Alejandro sa ibang bansa para magpagamot, si Isabela naman ay nasa ospital, agaw buhay at nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit walang sapat na pera ang kanyang ina para sa mga gastusin. Sinubukan niyang humingi ng tulong mula sa pamilya ni Alejandro, ngunit walang sumagot sa kanyang mga tawag. Naiintindihan niya iyon, nasa bingit din ng kamatayan si Alejandro kaya abala ang pamilya nito sa pagsagip sa buhay ng kanilang anak. Isang sitwasyong, life and death, ang lahat. Sa desperasyon ng kanyang ina na mailigtas si Isabela at ang sanggol sa sinapupunan nito, tinanggap niya ang alok ni Camila, ilayo si Isabela kay Alejandro at ipalabas na patay na ito kapalit ng libreng operasyon at bayad sa lahat ng gastusin sa ospital. Ang puntod na madalas puntahan ni Alejandro ay walang laman, isa lamang itong kasinungalingan na inimbento ni Camila upang gawing makatotohanan ang kanyang kwento. Ginawa niya ito dahil sa matinding pagmamahal kay Alejandro, kahit alam niyang hindi kailanman minahal ng binata ang kanyang puso. Naging makasarili si Camila, pilit na inaangkin si Alejandro, sapagkat siya raw ang nauna sa buhay ng binata bago pa dumating si Isabela. Pagdating ni na Isabela at Lucia sa kanilang bahay, dala ang mga pinamili nilang pagkain at isang simpleng cake, nagulat sila sa eksenang bumungad sa harap ng kanilang tahanan. Maraming tao ang nagkukumpulan, at may mga pulis na nakaparada ang sasakyan. Ayan siya, huliin niyo po yan. Scammer ang babaeng yan, sigaw ng isang babaeng hindi kilala ni Isabela. Manluloko ka, isauli mo ang pera namin. Napakawalan Gia mo, dagdag pa ng isa habang mabilis na lumapit kay Isabela, puno ng galit. Naguguluhan si Isabela, hindi alam kung ano ang nangyayari at kung bakit siya inaakusahan ng mga tao. Lumabas ang kanyang ina, mangiyak-ngiyak at agad na pumagitna upang protektahan si Isabela. Ganon din ang ginawa ni Lucia, na agad na tumayo sa tabi ng kaibigan upang pigilan ang galit ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, nanatiling palaisipan kay Isabela ang totoong dahilan ng lahat ng ito. Sumama na lang po kayo sa amin sa presinto, ma'am, wika ng isang pulis bago tuluyang painesasan si Isabela. Sa gulat at pagkalito, nabitawan niya ang mga pinamili, at sa pilitan siyang isinakay sa police car. Teka, anong nangyayari? Bakit niyo hinuhuli ang kaibigan ko? Sigaw ni Lucia, ang kanyang matalik na kaibigan. Yun na lamang ang huling narinig ni Isabela bago sila tuluyang lumayo. Bagamat naguguluhan, pilit niyang pinapalakas ang loob. Alam niyang wala siyang ginagawang masama kaya't naniniwala siyang hindi siya dapat matakot. Kahit pa mahirap ang kanilang buhay, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ni Isabela ang gumawa ng anumang labag sa batas. Huwag kang matakot, Isabela. Magiging maayos din ang lahat. Baka nagkamali lang sila, sabi ni Lucia, pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Oo nga, wala akong ginagawang masama, bulong ni Isabela sa sarili, pilit na pinapakalma ang kanyang isipan. Ngunit pagdating nila sa presinto, sinalubong siya ng galit na mga tao, karamihan ay hindi niya kilala. Inaakusahan siya ng panloloko at pagnanakaw ng pera, bagay na mariin niyang itinanggi. Hindi totoo ang mga paratang ninyo. Wala akong ginawang masama, giit ni Isabela habang patuloy na ipinapaliwanag ang kanyang panig. Gayunpaman, nagsampa ng kaso ang mga taong nag-aakusa sa kanya, at iginiit nilang iaatras lamang nila ito kapag naibalik ang perang sinasabing ninakaw niya. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, wala siyang nagawa ng pansamantala siyang ikinulong dahil sa mga ebidensyang ipinakita laban sa kanya, mga ebidensyang alam niyang hindi totoo. Habang nasa kulungan, bumuhos ang luha ni Isabela nang marinig ang tinig ng kanyang anak. Nanay, sigaw ni Han, ang kanyang munting anak, na agad siyang niyakap sa kabila ng bakal na nakaharang sa kanilang dalawa. Nak, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makalabas ako rito, sambit ng kanyang ina, pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Alam niyang inosente siya at kailanman ay hindi niya kayang manloko ng kapwa, lalo na para sa pera. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ilalabas ko po kayo rito.
Kukunin ko po yung naipon kong pera sa alkansya. Baka pwedeng pambayad yun para makalaya kayo. Makikiusap po ako sa mga pulis na andyan, umiiyak na sabi ni Han, sabay turo sa mga pulis sa paligid. Sa murang edad, makikita ang busilak na puso ng bata. Marahan namang hinaplos ni Isabela ang mukha ng kanyang anak, habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Okay lang si nanay, anak. Huwag mo nang kunin ang naipon mo. Di ba, inipon natin yun para sa pag-aaral mo. Nangako tayo na hindi natin yun bubuksan kahit anong mangyari. Makakalabas si nanay dito. Huwag kang mag-alala, mahinahong sagot ni Isabela, pilit na pinapakalma ang anak. Lumipas ang ilang araw, ngunit nananatili pa rin si Isabela sa kulungan. Ang kanyang ina ay napilitang umutang sa iba't ibang kakilala upang mabayaran ang mga taong nagsampa ng kaso laban kay Isabela, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito upang agad siyang mapalaya. Samantala, si Lucia ay unti-unting kinakain ng konsensya. Alam niyang siya ang tunay na may sala sa lahat ng nangyari. Ang bagong racket na kanyang sinubukan ay panluloko gamit ang mukha at pangalan ni Isabela. Hindi niya akalaing haantong ang lahat sa ganitong sitwasyon. Ang perang nakuha niya mula sa mga niloko ay nagastos na rin niya para sa gamot ng kanyang may sakit na ina at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nanay Lucia, hindi pa po ba makakalabas si nanay sa kulungan? Wala pa po ba tayong pwedeng gawin upang makasama na natin ulit si nanay? Malungkot ang boses na tanong ni Han kay Lucia. Siya muna kasi ang nagbabantay sa inaanak niya dahil nga nasa kulungan si Isabela at maaga ring umalis ang lola nito upang maghanap ng mapag-uusapan. Pikit naman ng mariin si Lucia bago hinarap ang inaanak. Gusto mo bang makilala ang tatay mo? Bigla ang tanong nito kay Sofia. Buong gabing pinag-isipan ito ni Lucia at ito lang ang nakikita niyang paraan upang matulungan na makalabas sa kulungan ang kaibigan. Saksi ang dalaga sa lahat ng nangyari kay Isabela. Alam niya rin ang lahat dahil matalik na kaibigan nito si Isabela noon at para na rin niyang pangalawang ina ang ina ng kaibigan. Kilala niyo po ang tatay ko. Matutulungan niya po ba tayong ilabas si nanay sa kulungan? Inosenteng tanong nga nito na kinatango lang ni Lucia. Samantala sa kabilang dako naman ay araw na nga ng kasal ni Alejandro. Maraming mga damalong tanyag na mga negosyante at mga piling na mga reporters. Laman na rin ng balita ang kasal ng binata na tila inaabangan ito ng karamihan. Isang grandeng kasalan ang nagaganap ngayon sa simbahan. Maraming mga palamuti at sa isang tingin mo pa lang ay mamamangha ka sa ganda. Ngunit napatigil ang kasal ang nagaganap ng may biglang sumigaw, itigil po ang kasal. Pero sinabi nga ni Alejandro na hindi siya ang tatay. Na ang batang sumigaw ang bata nga ay si Han. Hindi po ako nawawala at ikaw nga po ang tatay ko. Pinuntahan po talaga kita rito pagpupumilit na manihan bago may kinuhang nakatuping litrato na nakasilid pa sa kanyang maliit na bulsa at ipinakita ito kay Alejandro. Nagulat at parang napako naman ang binata sa kanyang kinuupuan ng baklatin nga niya ang nakatuping litrato. Hindi siya makagalaw dahil nakatuon na lamang ang kanyang pansin sa imaheng nakapaloob doon. Anak, what's happening here at sino itong batang ta? Bakit tinatawag kanyang tatay? Nagtatakang tanong ng ina ni Alejandro nang makalapit ito sa gawin ng anak. Ma, basag ang boses na tawag ni Alejandro sa kanyang ina at nanginginig pa ang kamay nito nang ipinakita sa ina ang litratong hawak niya. Oh my God, napatakip nga ng bibig ang ginang at hindi siya makapaniwala nang makita ang nilalaman ng litrato. Naglalaman kasi ito ng mukha ni Isabela habang katabi ang anak na si Han, isang family picture ito. Nang makabawi naman sa gulat si Alejandro, mangilid-ngilid na nga ang kanyang luhang hinawakan sa magkabilang balikat si Sofia. Saan mo ito nakuha? Bakit kami nilitrato sa kanya? Puno ng pagtatanong ang isipan ni Alejandro. Nakalimutan na nga yata niyang ipagpatuloy ang sarili niyang kasal. Mas lalong bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib. Alejandro, mas importante pa ba yan kaya ipagpatuloy ang kasal natin? Nakakahiya na sa mga bisita natin, no? Mahina ngunit puno ng inis ang boses na sambit ni Camila. Ngunit hindi ito pinansin ni Alejandro, mas mahalaga sa kanya ngayon ang maliwanagan sa lahat. Gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa dati niyang kasintahan na si Isabela. Bakit may batang tumutol sa kasal niya at nagpakilala pa itong anak niya? Nanay ko po siya, sabi ni Ninang. Ikaw daw po ang tatay ko wika nga ni Sofia. Nanay, nasaan siya? Nasaan ang nanay mo? Sunod-sunod pa nga na tanong ni Alejandro sa bata at hindi na nga siya makapaghintay pa sa isasagot nito sa kanya. Yun nga po ang ipinunta ko rito, tatay. Nasa presinto po kasi ngayon si nanay, nakakulong po doon. Wala naman po siyang kasalanan Kailangan ko po yung mama ko, mabait po si nanay, hindi po siya gumagawa ng masama, tinuro nga po niya sa akin na bawal gumawa ng bad things. Kailangan niya po ng tulong mo, tatay. Malungkot ang boses na naging tugon ng bata kay Alejandro. Pumagitna naman ang ina ng binata.
Alejandro, wala na si Isabela at pati ang anak mo, alam mo yun hindi ba? Kaya huwag kang maniwala agad sa sinasabi ng batang yan. Mas mabuti pang ituloy na muna ninyo ni Camila ang kasal, wika nga ng ina sa anak at pilit nang iningitian ang mga bisitang nakikiusyoso sa mga nangyayari. Nakafocus na rin ang lahat ng camera at cellphone sa nangyayari at baka nga maya-maya ay laman na nga ng balita si Alejandro tungkol sa kaguluhan. Hindi pa po patay si nanay, pagtatama ni Han sa ginang, at saka po hindi po ba sapat na magkamukha kami ni tatay? Dagdag na tanong naman nito na itinabi pa nga ang kanyang mukha sa binata upang patunayan sa lahat na anak nga siya ni Alejandro sa pamamagitan ng pagkakahawig nila sa isa't isa na siya namang sinang ayunan ng karamihan dahil mag-ama nga sila kung titignan. Umiiling-iling si Alejandro sa kanyang ina nang tignan niya ito, alam niyang mahirap paniwalaan ang lahat dahil matagal naman nang patay si Isabela pero may isang parte sa kanyang puso na gusto pa rin niyang paniwalaan ang sinasabi ng bata. Kahit pa napaka-imposible na nito. Gusto niyang paniwalaan na baka nga nabuhay muli ang halos magpipinta ng patay niyang kasintahan. Nagbabaka sakali pa rin siya hanggang ngayon na sana panaginip lang ang lahat, na sana buhay pa nga ang kanyang mag-ina. But I need to confirm it, ma'am. Alam niyong hindi ako matatahimik kapag hindi ko malalaman ang totoo. Ano ba ang kukumpirmahin mo, Alejandro? She's dead. Gusto mo bang hukayin pa natin ang libingan niya para matauhan ka? Asak na ngayon ang kanyang ina. It's your wedding day, son. Sisirain mo lang ba ito dahil sa isang kasinungalingan, Alejandro? Huwag mo naman akong ipahiya sa lahat. Ituloy na natin ang kasal. Nag-aalala pa ngang wika ni Camila na hindi na mapakali sa kinatatayuan niya ngayon. Hinawi pa nga niya ang kanyang belo. Hindi na pinansin pa ni Alejandro ang galit na ina at si Camila dahil mabilis na nga niyang kinarga ang bata papaalis sa simbahan. Tinawag pa nga siya ng kanyang mga magulang pati na ang mga magulang ng bride pero hindi na ito nag-aksaya pa ng oras na lingunin pa sila. Hindi naman kasi importante sa kanyang kasundo ang kasal na ta at hindi importante ang mga manghuhusga sa kanya. Pigil hiningang pumasok si Alejandro sa isang presinto kung saan siya dinala ni Han. Pagkatapos niyang takasan ang sariling kasal, hindi niya alam pero habang humahakbang siya papasok sa loob ay bumibilis din ang pagkabog ng kanyang puso. Hindi siya umaasa na si Isabela nga ang tinutukoy ni Han na ina niya kahit kita naman sa litratong ibinigay ng bata kanina. Ayaw niya kasing dagdagan ang sakit ng kanyang puso, ayaw niyang umasa at masaktan muli, ngunit salungat naman ang hinahangad ng kanyang puso. Nanay, bumitaw si Han sa pagkakahawak niya kay Alejandro at patakbo nga itong tinungo ang isang kulungan dito sa loob ng presinto. Napalingon naman agad si Isabela nang marinig ang naging sigaw ni Sofia. Sofia, anak, sigaw nito at hinintay nga niyang makalapit si Sofia sa kanya upang mahawakan at mayakap siya nito, kahit may bakal sa pagitan nilang dalawa. Natigilan at hindi naman makagalaw si Alejandro sa kanyang kinatatayuan nang masilayan ng isang pamilyar na babae sa loob ng kulungan. Nag-uunahang bumuhos ang kanyang mga luha habang tulala itong pinoproseso sa utak niya kung si Isabela nga ba ang nakikita niya ngayon. Saan ka ba galing, ha? Bakit hindi mo kasama ang ninang Lukia mo? Kanina ka pa hinahanap ng lola mo, pinag-aalala mo na kami, anak eh. Akala ko kung napano ka na, nag-aalalang sambit nga agad nito kay Sofia nang kumalas siya sa pagkakayakap sa anak. Sinuri pa nga niya ang anak kung maayos ba ang lagay nito. Nay, huwag po kayong mag-alala, may lalabas na po kita rito. Hindi ka na po magtatagal pa sa kulungan, nakangiti at mukhang excited na wika nga ni Sofia sa ina. Napakunot naman ang noo ng dalaga dahil sa sinabi ng kanyang anak. Anong sinasabi mo, anak? At teka nga, saan ka ba kasi nagsusuot, ha? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa lola mo na aalis ka o gag-ala ka? Yun ni Ninang Lukia mo. Sa susunod, huwag na huwag mo yun gagawin, ha, dahil aatakihin ako sa puso kapag may nangyari sa iyong masama. Nay, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala ni lola sa akin. Malaki naman na po ako eh. At sa katunayan nga po niyan, pinuntahan ko pa po si tatay sa kasal niya. Humingi po ako ng tulong sa kanya para ilabas ka po rito at magkakasama na tayo ulit. Ayun nga po siya, masayang wika ni Sofia at itinuro nga niya si Alejandro na may hindi kalayuan na hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at tulala lang itong nakatingin sa mag-ina. Lumingon ni Isabela ang itinuro ng anak at nagkatitigan nga silang dalawa ni Alejandro. Unti-unti namang nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata nang masilayan nga niya ang noon pang ang crush na crush niyang lalaki. Nang minsan kasing nagbabasa si Isabela ng dyaryo na binili pa ng kanyang ina noon ay hindi niya sinasadyang makita ang litrato ni Alejandro na nakapaloob doon. Parati kasing laman ng balita ang binata noon dahil nga sa kumpanya nito naabot na hanggang sa labas ng bansa at naging tanyag din itong bilyonaryo sa Pilipinas. Marami nang nahuhumaling sa binata dahil sa taglay nitong kagwapuhan at charisma, at isa na nga rito si Isabela.
Sa tuwing may nakikita nga siyang bagong diaryo o magazine ay patago nga niyang hinahanap doon ang litrato o balita tungkol kay Alejandro at paimpong nga niya itong itinatabi sa kanyang kwarto. Tumigil lang siya sa ginagawa niyang pagtatabi ng dyaryo nang mabasa niya sa balita na ikakasal na pala ito. Doon din siya nasaktan at itinigil na nga ang pagkahumaling niya sa binata dahil langit at lupa ang agwat nila sa estado ng buhay. Ngunit hindi malaman ni Isabela ang dahilan kung bakit bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang masilayan sa personal ang lalaki na ngayon ay nakapormal pang damit at nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Napabalik lamang ang kanyang isip sa realidad nang makaramdam siya ng basa sa kanyang pisngi. Hindi niya namalaya na lamandes na pala ang kanyang mga luha sa hindi malamang dahilan. Ibinlik ni Isabela ang tingin sa kanyang anak dahil parang hindi tumitigil ang paninikip ng kanyang dibdib kapag ipinagpatuloy pa nga niyang titigan si Alejandro na titig rin sa kanya. Marahan naman niyang pinisil ang matambok na pisngi ng anak. Ikaw talagang bata ka, napakasuwabe. Inilapit ng kaunti ang kanyang bibig sa tenga ni Sofia upang may bulong, at saka bakit ka pumunta sa kasal niya at dinala mo pa siya rito? Nakakahiya naman ang ginawa mo anak. Ang anak niya kasing si Sofia ang may alam lang sa pagiging fangirl nga niya sa binata noon. Palagi nilang pinapangarap na makita ang binata, ngunit dahil malaki nga ang agwat ng estado nila sa buhay ay matagal na nga nilang tinanggap na hindi yun mangyayari. Nay, sabi po kasi sa akin ni Ninang Lucia na siya po ang tatay ko eh. Dinala niya po ako sa simbahan kung saan ikakasal si tatay. Sabi nga po niya sa akin na kailangan ko raw dalhin si tatay sa'yo para mailabas ka rito. At saka po sabi ni Ninang na kasalanan po niya ang lahat kung bakit ka nandito. Sana raw po nanay mapatawad niyo po si Ninang, mahabang paliwanag ni Sofia sa ina. Ginulo mo ang kasal niya. Napatakip sa bibig si Isabela dahil sa pagkabigla. Parang ganun na nga po nay. Masama po ba yun? Yun po kasi ang sabi ni Ninang sa akin bago niya ako iwanan sa simbahan. Gusto ko lang po kasing tulungan ka pati rin po si Ninang na makalabas dito, at si tatay daw pong makatutulong, saw inosenteng sagot ni Sofia sa ina. Anak naman bakit mo naman ginawa yon? At saka hindi mo siya tatay. Di ba ipinaliwanag naman ni nanay sa'yo noon ang lahat at naiintindihan mo naman yun kasi nga malaki ka na. Hindi ko rin naman kasi alam kung sino ang tatay mo. Siya po ang tatay ko nay. May ipinakita pa nga po si Ninang Lucia na litrato ninyong dalawa ni tatay pagpupumilit ni Sofia. Nahal ata ang pagiging inosente doon. Natigilan saglit si Isabela. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi ng anak niya at ang kanyang kaibigang si Lucia. Kung sana naaalala lang niya ang lahat ay madali sana niyang makikilala ang ama ni Sofia. Pero hindi kaya hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya ngayon. Hindi naman maipagkakait ngayon ni Isabela na parang ang pinagbiyak na bunga si Sofia at si Alejandro ngayong malapitan nga niyang nakita ang mukha ng binatang kinahuhumalingan niya, pero hindi pa rin maliwanag sa kanya ang lahat kaya hindi niya dapat pangunahan ito. Lumapit na nga si Alejandro sa kinaroroonan nila kaya hindi naman magkanda-ugaga si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Nahihiya siya dahil nasa loob nga siya ng isang kulungan ngayon at dugyutin siya kung tingnan dahil ilang araw na nga siyang hindi man lang nakaliligo. Hay, wala sa sariling bati ni Alejandro sa babae. Nahihiya namang umiti lang si Isabela rito at hindi niya alam kung anong uunahin niyang sasabihin sa lalaki. Hi rin po sir. Sorry po kung masyadong pilyo po yung anak ko at ginulo daw po yung kasal ninyo. Hindi ko po alam kung paano siya napapunta rito pero pasensya na po sa abala sir, pasensya na po talaga. Ituloy niyo na po yung natigil niyong kasal, hindyang paumanhin ni Isabela at yumuyuko-yuko pa ito sa binata dahil sa ginawa ng kanyang anak. Hindi makapagsalita si Alejandro. Umiwas siya ng tingin dahil hindi niya mapigilan ang pagtulo naman ng kanyang mga luha at mabilis nga niya itong pinahiran. You came back, pinilit ni Alejandro na maging tuwid ang kanyang boses, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso at nagbabadya na rin ulit tumulo ang kanyang mga luha habang nakatingin sa babaeng kaharap niya. Po, akala po kasi ni Tatay Nay na namatay ka na daw. Ayaw niya nga po sanang maniwala sa akin na tatay ko siya kung hindi ko po ipinakita po yung picture mo, sabat naman ni Sofia. Sofia, tumigil ka na. Hindi mo nga siya tatay at saka bakit ka ba nangiistorbo ng busy na tao? Alam mo naman kung ano siya hindi ba, o kung sino siya at alam mo naman na importante ang kasal Nanay, tatay ko nga po siya, bakit po ba ayaw mong maniwala sa akin di ba tatay? Binalingan nga ng tingin ni Sofia si Alejandro upang sumang-ayon ito sa sinabi niya, pero nginitian lang siya ng binata at biglang niyakap ng mahigpit. Alejandro, napalingon si Alejandro sa taong tumawag sa kanya at dito na nga niya muling nakita ang ina ni Isabela na siyang unang pinuntahan niya noon upang kumpirmahin kung totoo bang wala na nga ang kanyang mag-ina. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng ginang.
Nabitawan pa nga niya ang kanyang mga dala nang masilayan ngang si Alejandro ito. Lola, buti naman po nandito na kayo. Si nanay po kasi ayaw maniwala na siya po yung tatay ko eh. Sabi kasi ni Ninang, alam niyo po kung sino ang tatay ko, hindi po ba? Tama ako, inosente na namang sumbong ng madaldal na si Sofia nang malapitan nga niya ang kanyang lola at itinuro pa nga si Alejandro. Hindi naman ito pinansin ang apo at bigla na lang hinayla niya si Alejandro palabas ng presinto upang doon mag-usap. Totoo ba yung nakita ko? Si Isabela po ba ang nasa loob? Buhay siya, at ang anak ko, hindi makapaniwala ang tanong ni Alejandro. Dahan-dahan namang tumango ang ginang bilang tugon. Pero sinabi niyo sa akin noon na wala na siya. Dinala niyo pa nga ako sa puntod niya tita. Nagsinungaling po ba kayo sa amin noon? Hindi na nga mapigilan ni Alejandro na tumaas ang kanyang boses. Hindi niya akalain na naging miserable ang buhay niya nitong mga nakaraang taon dahil lang sa isang kasinungalingan. Mahabang paliwanag ang ginawa ng ginang. Tahimik lang na nakikinig si Alejandro upang maliwanagan siya dahil hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon. Ngayon niya napagtanto na hindi siya namamalik mata nitong mga nakalipas na araw. Si Isabela nga ang nakita niya noon na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Bakit parang hindi niya ako kakilala? Matapos ang pagiging coma niya ng isang buwan nagising na lamang siya bigla at wala nang maalala. Sabi ng doktor temporary amnesia lang daw ito. Pero hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala. Pasensya na Alejandro, sorry sa lahat. Gusto ko lang na mabuhay ang anak ko kaya sana maintindihan mo ako kung bakit ko yun nagawa sa'yo, sa inyo ng anak ko, umiiyak na sagot na nga ng ina ng babae. Napahilamos sa mukha at napasabunot sa buhok na lamang ang tanging nagawa ni Alejandro. Bumuhos muli ang kanyang mga luha dahil iba't ibang klaseng emosyon ang nararamdaman niya ngayon, pero mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang sobrang kasiyahan ngayong nalaman na nga niyang buhay na buhay ang kanyang mag-ina. Kukunin ko po ang mag-ina ko tita. Ilang taon po kaming noalay. Ilang taon ko pong nasayang ang mga panahon na dapat kasama ko sila, inaalagaan at minamahal. Gagawin ko po ang lahat para mabalik sa dati ang lahat, kahit hindi po ako naaalala ni Isabela. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya ulit ako katulad ng dati, sambit nga ni Alejandro. Napatango-tango na nga lamang ang ginang habang pinapahiran ang mga luhang lumamas sa kanyang mukha. Alam niyo naman po tita na hindi ko po magawang magalit po sa inyo. Alam ko pong kaligtasan lang ni Isabela at ng apo ninyo ang iniisip niyo noon, at pasensya na po dahil wala ako sa tabi niyo ng mga panahon na yon. Huwag po kayong mag-alala dahil pagbabayaran ko po si Camille sa lahat ng ginawa niya, hinding-hindi niya kayo magagalaw. Niyakap ni Alejandro ang ginang at matapos ang pag-uusap ng dalawa ay inaasikaso na nga ni Alejandro ang paglabas ni Isabela sa kulungan. Binayaran na rin ng binata nilang lahat. Alam na rin ni Isabela ngayon na ang kanilang matalik na kaibigan ay totoong nanloko ng ibang tao at ginamit lang ang kanyang identity o pagkatao dahil sa sinabi ng kanyang anak kanina, pero kahit ganun ay hindi niya sinumbong ito sa mga pulis. Saksi kasi siya kung gaano nagpakahirap sa trabaho si Lucia para lang mabili ang mga gamot ng kanyang ina at mapaaral ang kanyang mga kapatid kaya hindi niya masisisi ang kaibigan kung gumawa ito ng masama dahil sa hirap ng buhay. Salamat po sa tulong ninyo sir. Hindi ko po alam kung paano po kayo pasasalamatan, pero maraming salamat po talaga. Nagpresenta pa po kayong ihatid kami sa amin. Hulog po talaga kayo ng langit sir, at pasensya na po sa ginawa ng anak ko sa kasal nyo at sa mga pinagsasasabi ng anak ko. Paulit-ulit na pasasalamat at paghingi ng tawad ni Isabela nang makalabas sila ng presinto hanggang sa makasakay sila sa mamahaling kotse ng binata. Hindi na nga mabilang pa ni Alejandro kung ilang ulit na nga nitong naririnig ang salamat at pasensya sa kanya kaya napapangiti na lang siya dahil walang pinagbago ang kasintahan niyang si Isabela. Maliban sa hindi niya maalala si Alejandro ay wala nang nagbago pa sa dalaga. Ito pa rin ang minahal na babae ni Alejandro. Tatay, titira ka po ba sa amin? Kaya mo ba kami inihatid kasi doon ka natitira? Nagningning ang mga mata na tanong ni Sofia na nakaupo ngayon sa likuran ng sasakyan. Sofia, kailan ka ba titigil na bata ka? Sermon na naman ni Isabela sa anak nang lingunin niya ito mula sa passenger seat. Napanguso naman ito at napayakap na lang sa katabi niyang lola. Hindi anak, kukunin lang natin ang mga gamit ninyo ng nanay mo at sa akin na kayo titira mula ngayon, wika ni Alejandro habang nakatuon ang kanyang tingin sa daan. Ikinagulat naman ni Isabela ang pagtawag na, anak, ni Alejandro kay Sofia na tila ba sumasang-ayon siya na ito nga ang tatay ng kanyang anak. Sumigla naman ulit si Sofia dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pero bakit po sir? Bakit po kami titira ng anak ko sa inyo? Ngayon lang naman po tayo nagkakilala at saka hindi naman po kayo ang tatay ni Sofia, naguguluhan ang mukhang tanong ni Isabela. Anak, siya ang tatay ni Sofia. Magkasintahan kayo noon. Hindi mo siya maalala.
Pero mapapatunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko at ng anak mo, biglang wika ng kanyang ina. Sabi ko naman po sa'yo nanay eh. Hindi po kayo naniniwala kasi sa akin, sabi pa nga ni Sofia. Napatakip sa bibig sila dahil sa gulat. Pinisil-pisil pa nga niya ng marahan ang pisngi ni Alejandro, sinundot-sundot nga ang pisngi nito upang patunayan na totoo ang lahat. Ikinangiti naman ito ng binata. Hindi kasi siya makapaniwala na ang kinahuhumalingan niya noon at ang taong nakikita niya lang hanggang dyaryo at balita ay kaharap niya ngayon at sinasabing tatay pala ng kanyang anak at nobyo niya dati. Hindi nga po, nanay. Talaga po ba? Pero mayaman siya eh, at saka bilyonaryo pa. Paano namang magkasintahan kami dati? Napaka-imposible naman po. Kamot ulong tanong pa nga ni Isabela na para sa kanya ay mahirap paniwalaan. Believe it or not, it cannot change the fact that you are living in my house. Pupuntahan lang natin ang bahay nyo at kukunin ang mga gamit na dadalhin. I already talked to your mom and she said yes, wika ni Alejandro dahilan upang mapaawang ng kaunti ang bibig ng dalaga sa pagkabigla na naman. Yay! Magsasama na kami ni tatay. May tatay na ako. Thank you, nanay. Mahal ko po kayo. Walang mapagsidlan ng sayang nararamdaman ni Sofia nang sambitin niya yon. Niyakap pa nga niya mula likuran ang kanyang ina at ama dahil sa kasayahan. Ikinagulat yun ni Alejandro pero saya naman ang nararamdaman ng puso niya. Mangilid-ngilid ang kanyang luhang napangiti. Hindi pa rin siya makapaniwala na makalipas ang 7 taon ay buhay naman pala ang kanyang mag-ina. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nga nila ang siksikang bahay na nilipatan nila Isabela noon upang walang makakita at makakilala sa kanila. Bago nila niligpit ang mga gamit na dadalhin ay ipinakita muna ng ina ni Isabela ang napakaraming litrato na nakasilid sa pinakatagong kahon. Naglalaman ito ng mga litrato nila Alejandro at Isabela na itinago ng matagal ng ginang. Habang iniisa-isa ng dalaga ang bawat litratong hawak niya ay hindi niya mapigil ang lumuha. Naninikip ang kanyang dibdib sa tuwing pinagmamasdan ang mga litrato nila ni Alejandro. Doon na nga naniwala si Isabela na totoo ang lahat ng sinasabi ng anak at ng kanyang ina. Dating ang kasintahan niya si Alejandro at ito rin ang ama ni Sofia. Ipinaliwanag at sinabi ng kanyang ina ang lahat. Masakit mang malaman ng dalaga ang lahat pero lubos ang kanyang pasasalamat sa ina dahil sa ginawa nito. Kung hindi niya ginawa ang lahat ng iyon, matagal na sanang wala siya at ang kanyang anak. Pumayag na nga si Isabela na tumira sa bahay ni Alejandro para sa kanilang anak. Kahit naman kasi ganito kapilyo si Han ay bata pa rin ito at naghahangad ng kalinga ng isang ama. Pero ang ipinag-aalala nga niya ngayon ay ang pagtakas ni Alejandro sa sarili niyang kasal. Lumabas kasi agad sa balita ang nangyari kanina at nadamay pa si Han dahil nga ginulo nito ang kasal ng binata. Sinabihan naman siya ni Alejandro na huwag nang alalahanin ang lahat dahil aayusin naman niya ito. Pero hindi talaga maalis sa isip ni Isabela ang pag-aalala. Wow, ang ganda naman ng bahay natin, tatay. Dito na po ba talaga tayo titira? Manghang sambit nga ni Han nang makapasok sila sa loob. Kada rating lang nila ngunit puro takbo agad si Han sa buong bahay, namamangha sa laki at linis ng loob na halata na yayamanan ng titira dito. Inilibot naman ni Isabela ang kanyang tingin at nakaramdam nga siya ng pagkapamilyar noon ngunit hindi lang niya maalala. This is our house. Dito tayo nagplano ng lahat noon, nakangiting wika ni Alejandro nang makita niya ang pagtataka sa mukha ng dalaga. Don't worry, piling lang na tao ang nakakaalam sa lugar na ta. Hindi tayo masusundan ng mga reporters. Tipid na ngumiti lang si Isabela sa kanya pero sa loob-loob niya ay kinikilig ang buong sistema niya. Noon pa man ay pinapangarap na nga niya ang binata. Halos hindi makumpleto ang kanyang araw kapag hindi nakakabasa ng articles o balita tungkol kay Alejandro. Pero ngayon na nalaman na niya ang lahat ay hindi siya makapaniwala, lalo na nang malaman niyang ito pala ang amanihan. Tila dream come true ito para isang fun girl na katulad niya. Nabigla siya nang niyakap siya ni Alejandro, sobrang higpit ng yakap na para bang hindi na makakahinga pa si Isabela. I miss you so much, bulong nito na sakto lang para marinig ni Isabela. Kahit walang maalala ang dalaga ay parang kilalang kilala ng puso niya si Alejandro. Simula pa kasi kanina ay wala itong tigil sa pagtibok ng mabilis kapag nasusulyapan niya ang binata. Mas lalo itong nagwawala nang niyakap nga siya nito. Naramdaman ni Isabela ang pamamasa ng kanilang balikat. Hindi niya alam na tumatangis na pala si Alejandro habang yakap-yakap siya ng mahigpit. I thought I've lost you forever. Marahan na lang na tinapak-tapik ng dalaga ang likuran ni Alejandro upang kahit papaano ay makatulong nga siya sa pagpapatahan sa kanya. Halos buong araw ay palagi lang nakadikit at nakatingin si Alejandro sa kanyang mag-ina. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanila dahil natatakot nga siya na baka kapag nawala sa paningin niya ang mga ito ay madyay gising siya sa magandang panaginip. Nakikipaglaro rin si Alejandro kay Sofia at ginagawa ang father-daughter bonding nila.
Masaya naman ang puso ni Isabela dahil kahit hindi niya maalala ang lahat, magaan ang loob niya sa binata. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Isabela upang maghanda ng almusal sa kanyang mag-ama. Nakagawian na ito ng dalaga dahil palagi naman siyang naghahanda ng almusal sa maglola noon. Kailangan niya ring paghandaan ng baon at mga gamit ng anak para sa pag-aaral nito. Preschool na kasisihan at kailangan ng pumasok ngayon kasi lumiban ito kahapon. Nanay, iniwan muna ni Isabela ang ginagawa niyang pagluluto bago kargahin si Han nang makita niya itong gising na. Magandang umaga, anak, masigla nga niyang bati rito. Ipinatong naman agad ni Han ang kanyang mukha sa balikat ng ina at ipinikit muli ang mga mata nito. Mukhang naalimpungatan nito dahil wala sa kanyang tabi ang kanyang ina paggising niya. Hinalikan na lamang ni Isabela ang anak bago bumalik sa kanyang ginagawa habang nakakarga ng isa niyang kamay ito. Napaigtad naman siya sa gulat nang may biglang may kamay din ang yamakap sa kanyang tiyan mula sa likuran. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdamang ipinatong ni Alejandro ang kanyang mukha sa kabilang balikat din niya. Good morning, mamaos-maos ang boses na bati ni Alejandro kay Isabela. Ah, good morning din po, sir, nauutal pa nga na wika ni Isabela dahil sa kaba. Ramdam na nga niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa pinaghalong hiya at kilig. Napahigpit din ang paghawak niya sa sandok. Please, don't call me sir, Isabela. Hindi ka naman katulong dito. You are my daughter's mother at matagal ko na ring girlfriend, and soon you will going to be my wife. Napatakip na lang ng bibig si Isabela dahil sa sobrang kilig dulot ng mga sinasabi sa kanya ni Alejandro. Lumalakas na rin ang kabog ng kanyang dibdib sa naiisip na magiging asawa siya ng lalaking crush niya noon. Huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang nagwawala niyang puso at ipinagpatuloy na nga ulit ang ginagawa niyang pagluluto habang ganun pa rin ang ayos ng mag-ama sa kanya. Natutulog si Sofia sa kanyang bisig habang nakayakap pa rin si Alejandro sa kanya at ipinatong pa ang mukha nito habang kinakausap siya. Humiwalay lang si Alejandro sa kanya nang makitang nahihirapan at nangangalay na si Isabela kaya kinuha nito sa bisig ng dalaga ang nakatulog nilang anak. Ilang minuto lang ay tapos nang maghanda si Isabela. Gin-icing na nila si Sofia at sabay na nga silang nag-almusal bago pinaliguan at binihisan ng anak para sa pasok nito. Ihatid ko na kayo, wika ni Alejandro nang makitang nakahanda na ang kanyang mag-ina sa pag-alis. Ah hindi na po, sir. I mean Alejandro. Baka kasi may makakita pa sa atin sa labas at maging laman ka na naman ng balita. Okay lang naman na ako lang ang maghatid kay Han. Magtataksi na lang siguro kami, pagtutol nga ng dalaga. Laman pa rin kasi si Alejandro ng balita dahil sa ginawa nitong pagtakas sa mismong kasal niya at ayaw naman ni Isabela na madagdagan pa ang isyu nito kapag nagkataon na may makakita sa kanila na magkasama. Wala akong pakialam sa mga reporters o kung ano man ang mga sasabihin nila. If they really want to know the truth, then I'll be honest to them. Sasabihin ko sa kanila kung anong nangyari, sasabihin ko kung ano kayo sa akin, na pamilya ko kayo, sambit ni Alejandro na halata sa boses ang pagiging seryoso. Nagwawala na naman ang puso ni Isabela dahil sa sinabi nito. Please, hayaan mo na lang akong hatid sundo ko ang anak ko, nagsusumamong pakiusap ni Alejandro sa kanya. Nakisali na rin si Han at ipinagdidiinan niya sa paghatid sa kanya sa paaralan na pinapasukan niya. Gusto niyang maramdaman na ihahatid ng sariling ama sa eskwelahan katulad ng kanyang mga classmates. Please po, nanay, pumayag na po kayong ihatid tayo ni tatay. Napabuga na lang ng hangin si Isabela dahil sa pakiusap ng kanyang mag-ama. Pumayag na lang siya dahil wala naman siyang magagawa pa dahil masyadong mapilit ang kanyang anak. Hindi kanya titigilan ito hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Karga-karga naman ni Alejandro si Han habang papalabas ng bahay. Sumakay na nga sila sa mamahaling kotse ng binata at binaybay na nga ang daan tungo sa paaralan na pinapasukan ni Sofia. Babay po nanay. Babay po tatay. Paalam ni Han sa kanyang mga magulang bago humalik sa mga pisngi nila at pumasok na nga ito sa loob. Susunduan ka ni tatay mamaya ha. Pahabol na sigaw naman ni Alejandro sa anak at nakangiti pa itong kamakaway. Opo tatay, mahal ko po kayo. Sigaw pabalik ni Sofia. Ihinatid muna pabalik ni Alejandro si Isabela sa kanilang bahay bago nagpaalam dito na may aasikasuhin lang siyang importante sa kanyang kumpanya. Hinalikan pa nga niya ng mabilisan sa pisngi ang dalaga bago umalis. Napapatalon naman sa kilig si Isabela at may malawak na ngiti sa kanyang labi habang pumapasok ito sa bahay. Kanina kasi namumula lang ng malkamatis ang kanyang pisngi pero hindi pinahalata ang kanyang kinikilig ng ngiti. Hindi niya kasi ine-expect na ganun ang gagawin ni Alejandro sa kanya. Pero hindi niya may iwasang mag-alala, pakiramdam niya kasi ay nagiging kabit siya ni Alejandro. Alam naman niya ang lahat tungkol kay Camila,
Alam niyang ito ang dahilan kung bakit napilitan ang kanyang ina na palabase na patay na nga siya at alam niyang arranged marriage lang ang namamagitan sa kanila ni Alejandro. Pero kahit alam niya yun ay hindi pa rin niya maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Sa mata kasi ng publiko ay si Camila ang tunay na fiancé, ang orihinal habang siya ay napagkamalang kabit, querida number 2 nanograms binata at baka nga dahil dito ay madamay pa ng tuluyan ang kanilang anak. Napapabuntong hininga nga lamang si Isabela at nililibang na lamang ang sarili sa paglilinis ng bahay at sa pagliligpit ng mga gamit. Ayaw niya munang isipin yun. Gusto niyang sumaya at makasama muna ang kanyang anak, ang ama nito. Karapatan din naman ng kanyang anak na makapiling ang sarili nitong ama. Ibinagsak ni Isabela ang kanyang sarili sa malaking sofa sa living room, natapos na kasi niya ang paglilinis kaya napagdesisyonan nga niyang manood na lamang ng pelikula upang hindi mabagot. Ngunit pagbukas niya sa television ay si Alejandro agad ang napanood niya. Nilinaw nga ng binata sa kanyang press conference ang naging dahilan ng pagtakas niya sa sarili niyang kasal at kung sino ang batang babae na naging wedding crusher ng kasal niya. Nagulat pa nga si Isabela nang marinig ang pagpapakilala ni Alejandro kay Han bilang anak niya sa publiko at ang paglilinaw niya sa relasyon niya kay Camila. 7 years ago, nasangkot ako sa isang car accident. I was with my girlfriend back then. Nagising ako sa balitang wala na siya at ang anak namin. While nasa Amerika ako't nagpapagaling, hindi ko matanggap ang lahat. Halos walang araw na hindi sumisikip ang dibdib ko sa sakit sa tuwing iniisip ko na wala na yung mag-ina ko. 7 years, pero isang miracle ang nangyari in my wedding day. Sa araw din na iyon ay nalaman kong buhay pala ang mag-ina ko at ang batang babae na nanggulo sa kasal ko ay ang sarili ko palang anak. Ngayon ay kasama ko na sila sa iisang bahay. Hindi lang ako nandito para sagutin at linawin ang lahat ng mga katanungan ninyo. Nandito ako para ipaalam sa inyo na simula sa araw na to ay wala nang namamagitan na kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilyang Almante at Gutierrez. I will never marry Miss Camila at puputulan ko na rin ang partnership ng kumpanya namin with them. And one thing more, gusto kong protektahan ang mag-ina ko sa issue na ito. Nakikiusap sana akong huwag nyo nang idamay ang mag-ina ko dahil biktima lang sila dito at wala silang kasalanan. I love them with all my heart, and ang tagal ko silang hinintay na makasama this past few years. Sobrang nangungulila ako sa kanila, but now na nandito na ako at kasama ko sila, mamahalin at poprotektahan ko sila, at kahit sino pa ang makabangga ko. That's all, thank you. Hindi mapigilan ni Isabela ang kanyang mga luha sa pagbagsak nang matapos niyang mapakinggan ang mensahe ni Alejandro sa kanyang hinandang press conference sa kumpanya nito. Yun pala ang sinasabi ng binata na asikasuhin niyang importante. Tinupad nga ni Alejandro ang sinabi nito kay Isabela na aayusin niya ang lahat. Sumapit ang hapon, at gaya nga ng ipinangako ni Alejandro ay sinundo niya ang kanyang anak sa paaralan. Agad namang sinalubong ni Isabela ng mahigpit na yakap ang binata pagkapasok pa lang nito sa pinto. Ito ang nakikita niyang paraan upang pasalamatan si Alejandro sa ginawa nito kanina sa publiko. Nanay, bakit niyo po naunang yakapin si tatay kaysa sa akin? Nakanguso nga ang bibig na reklamo ni Sofia. Nahihiya namang kumawala si Isabela sa pagkakayakap niya kay Alejandro. Na-miss lang siguro ako ng nanay mo anak, pilyong sabi naman ni Alejandro sa anak na mula naman sa kilig ang mukha ng dalaga. Ikaw talaga, napakaseryoso mo talagang bata ka. Halika nga rito at na-miss ka rin naman ni nanay, wika ni Isabela at niyakap nga niya ng mahigpit ang anak upang hindi na ito magtampo pa. Nakiyakap na rin si Alejandro sa kanila at hindi nga nagtagal ay nagtatawanan ang mga ito. Naging maayos naman ang takbo ng buhay nila Alejandro at Isabela sa iisang bahay kasama ang kanilang munting pilyong prinsesa. Sa katunayan nga ay muling napuno ng saya at tawanan ng buong bahay dahil sa kulitan nila. Hindi na nila pinapansin ang kung ano ang sasabihin sa balita o ng publiko ang tungkol sa kanila kapag lumalabas sila upang mamasyal lang. Wala nang mahihiling pa si Alejandro dahil ibinigay naman ng Diyos sa kanya ang noon pa may hinihiling ng puso niya. Malaki ang pasasalamat ni Alejandro sa Diyos at naging malapit na rin ang loob niya rito dahil sa tuwing sumasapit nga ang linggo ay nag-aaya si Sofia na magsimba na siya na siyang nakagawian na nila. Paulit-ulit naman ang pasasalamat ni Alejandro sa Diyos tuwing nagsisimba sila dahil naalala nga niya noon na hiniling niya sa puntod ng dalaga na dalawin sana siya nito sa panaginip dahil namimiss na nga niya ito, ngunit iba naman pala ang plano ng Diyos, ibinalik nito kay Alejandro ang kanyang mag-ina na akala niya noon ay noalay na nga sa kanya. Ilang araw din na lumiban muna si Alejandro sa pagpasok sa sarili niyang kumpanya dahil nga mas gugustuhin niyang makasama ang kanyang pamilya, at sa pangalawang pagkakataon ay muling nahulog ang loob ni Isabela kay Alejandro. Hindi man niya naalala ang lahat ay alam niyang mahal na mahal niya ang binata. Hindi kasi mahirap mahalin si Alejandro dahil palagi siyang sinusurpresa nito ng bulaklak at mga regalo na hindi naman niya hinihingi sa lalaki.
Pinapakilig din siya nito sa tuwing nagiging malambing ito sa kanya, kaya hindi talaga niya may iwasang mahalin ng tuluyan ang binata. Nanay, bilisan niyo po ang takbo, nandyan na po si tatay, sigaw ni Sofia. Natatawa namang sumunod si Isabela sa utos ng kanyang anak. Sinadya namang bagalan ni Alejandro ang kanyang pagtakbo dala-dala ang isang hose ng tubig. Nandidilat kanina si Isabela pero dumating ang kanyang mag-ama at ginulo nga ang ginagawa niya. Ngayon ay naghahabulan at nagbabasaan na nga sila ng tubig. Huli kayo, napasigaw si Sofia at si Isabela nang bigla silang yakapin ni Alejandro at paliguan ng tubig. Natatawa na lang ang mga ito at walang mapagsidlan ang kanilang sayang nararamdaman ngayon. Malaking ngiti ang nakapaskil sa kanilang labi habang pinagpatuloy pa rin ang paghahabulan at paglalaro. Nanay, gusto ko po ng kapatid, biglang sambit naman ni Sofia sa ina sa kalagitnaan ng paglalaro nila na siyang naging dahilan upang masamid sa sariling laway ang dalaga. Marahan namang natawa si Alejandro dahil sa hiniling ng anak at napahinto pa nga sila sa paglalaro dahil dito. Ano bang gusto mo anak? Brother o sister? Tanong naman ni Alejandro rito na halata namang inaasar na naman si Isabela dahil nagsimula na ngang mamula ang kanyang mga pisngi. Gusto ko po ng baby brother tatay, masiglang sagot ni Sofia na mas lalong ikinapulan ng pisngi ni Isabela sa hiya. Sige, ibibigay namin yan ng nanay mo, nakaayos ang sambit ni Alejandro. Mabilis namang pinalo ni Isabela ang braso nito dahil sa mga pinagsasasabi ng anak nila. Talaga tatay, magkakaroon na po ako ng baby brother bukas, inosenteng tanong ni Sofia na ikinagahon ni Alejandro. Natawa na rin si Isabela dahil sa itinuran ng kanyang anak at napuno na nga muli ng tawanan ang labas ng bahay. Nadant na naman sila ng mga magulang ni Alejandro at ina ni Isabela na ganun ang ayos. Matapos kasing magpa-preskon si Alejandro ay agad na sumugod sa bahay ang mga magulang nito upang kumpirmahin kung totoo nga ba ang sinasabi ng kanilang anak at doon na nga nila nalaman ang lahat ng magpaliwanag sa kanila si Alejandro. Masaya ang nararamdaman nila na makitang buhay si Isabela at ang kanilang cute na apo na nagsilbing wedding crush pa nga sa kasal ng tatay niya noon. Dahil weekend ay bumisita nga ang mga ito kila Isabela para na rin madalaw ang apo nilang si Sofia dahil miss na nga nila ito kahit ilang araw pa lang ang lumipas noong huling kita nila rito. Napakamasayahin kasi ni Sofia kaya napapaligaya niya ang kanyang mga lolo at lola sa tuwing nadalaw ito sa bahay nila. Hindi muling nagpakita pa si Camila kay Isabela mula nang minsang kinumprontan niya ito sa ginawa noon. Hindi naman itinanggi yun ni Camila at sa katunayan nga niyan ay tila mukhang ipinagmamalaki pa nga niya ang ginawa niya noon. Binyantaan din ito ni Alejandro na pababagsakin niya ang kumpanya ng pamilya ni Camila kung hindi ito titigil sa pagiging delusional nito at manipulative. Nasindak naman agad si Camila at nabalitaan na nga lang nila na ng ibang bansa na nga ito. Ano pa ba ang kulang? Tanong ni Isabela sa sarili habang daladala ang listahan na bibilhin niya sa palengke. Hindi na siya pumayag na samahan pa siya ni Alejandro dahil ayaw niyang lumiban na naman ito sa trabaho niya sa sarili niyang kumpanya. Kahit naman kasi mayaman siya at may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ay kailangan niya pa rin namang magtrabaho dahil baka malugi ang kumpanya kapag napabayan niya ito. Habang busy sa titingin si Isabela sa bibilhin niya ay inaagaw naman ang kanyang atensyon sa mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan sa kanya at mukhang may nag-aaway dahil sa mga sigawan na naririnig niya. Hindi na sana niya ito papansinin at aalis na lang, pero narinig niya ang boses ng kanyang kaibigan na si Lucia na matagal na ngang hindi nagpapakita sa kanya dahil sa nagawa nito noon. Lucia, agad niyang isiniksik ang sarili para makita ang kaibigan sa unahan at nakita nga niya itong pinagtutulungan ng dalawang babae. Ano ba? Bitawan niyo nga ang kaibigan ko, sigaw ni Isabela at sa pilitan nga niyang tinatanggal ang mga kamay ng mga babaeng nasa buhok ngayon ng kaibigan at sinasabunutan ito. Huwag kang ang manggialam dito, sigaw pabalik ng isang babae at marahas siyang itinulak palayo. Dahil sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ay hindi sinasadyang matamba si Isabela at mabagok ang kanyang ulo sa isang semento na dahilan upang agad na mawalan ng malay ang dalaga. Napatigil naman ang awayan nang makita ang nangyari. Isabela, Beshi, nag-aalalang tawag ni Lucia dito at marahang ay nalalayan ang ulo ni Isabela. Mabilis na dinala ni Lucia si Isabela sa malapit na ospital at tinawagan na rin ito ang ina ng kaibigan at sinabi ang nangyari. Hindi mapigilan ni Lucia ang maluha habang hawak-hawak ang kamay ng kaibigan. Sa ikalawang pagkakataon ay napahamak na naman ito ng dahil sa kanya. Lumayo na nga ito sa dalaga dahil nahihiya siya sa ginawa nito noon. Nalaman niya rin na pinoprotektahan pala siya ni Isabela sa pamamagitan ng hindi pagsabi sa mga pulis kung sino ang totoong may kasalanan, at palagi rin noong dinadalaw at binibigyan ng pera ang kanyang ina para makatulong sa gastusin, at may isang ang pagkakataon na nag-iwan si Isabela ng gamot at groceries sa harap ng bahay nila. Beshi, bakit ba kasi nangialam ka pa? Kaya ko naman ang sarili ko eh.
Kung hinayaan mo na lang sana ako hindi sana tayo umabot dito sa ospital, humihikbing wika ni Lucia sa kaibigan. Agad namang pumasok ang nag-aalalang si Alejandro karga-karga si Sofia at ang magulang niya at ang ina ni Isabela. Ipinaliwanag ni Lucia ang lahat ng nangyari at hindi naman siya sinisi ng mga ito. Hindi naman kasi ginasto ni Lucia ang lahat ng nangyari. Buti na nga lang at hindi gaanong napalakas ang pagkabagok ng ulo ni Isabela at nasa maayos na kalagayan na ito. Nanay, gumising ka na po. Hindi pa po ninyo nabibigay sa akin ni tatay ang baby brother na gusto ko po sambit ni Sofia sa natutulog ng ina. Marahan namang napangiti si Alejandro dahil nga sa sinabi ng anak at hindi rin mapigilan ng kanyang mga lola at lolo pati na si Lucia ang kanilang ngiti. Lumipas nga ang ilang oras at tuluyan na nga ring gumising si Isabela. Masakit ang bandang likuran ng kanyang ulo pero nakakaya naman niya itong indahin, pero may mga alaalang bigla-bigla na lang pumapasok sa utak niya. Ito ang mga alaala nila Alejandro 7 years ago. Dito na nga tuluyang bumalik ang alaala ni Isabela. Hindi naman mapigilan ni Alejandro na bumagsak ang kanyang mga luha dahil sa pagbabalik ng alaala ng kasintahan niya, pero may malalaman o wala ay hindi magbabago ito. Hindi magbabago ang pagmamahal niya sa dalaga. Dahil sa kabaitan ng Diyos ay agad na nakalabas ng ospital si Isabela. Humingi naman din agad ng tawad ang kanyang kaibigang si Lucia dahil sa nagawa nitong kasalanan noon sa kanya, at ang pag-iwas niya rito, nagbabagong buhay naman na siya at hindi na nanloloko ng iba pang tao para lang sa pera. Pinagsasabay-sabay na nga niya ang mga trabaho niya para mabili ang gamot ng ina. Hindi naman ito dinamdam ni Isabela dahil nga naiintindihan niya ang pangangailangan ng kaibigan. Mahal ako na dyan. Di ba sabi ko naman sa'yo na magpahinga ka na at huwag ka munang gumagalaw-galaw. Kalalabas mo pa lang sa ospital, mahinahong sermon ni Alejandro kay Isabela nang makitang naglalaba ito ng mga damit nila. Matagal nang sinasabi ni Alejandro na kumuha na sila ng mga kasambahay dahil kaya niya naman itong paswelduhin kahit 100 pa ang kunin nila at para na rin hindi na mahirapan pa si Isabela sa mga gawaing bahay. Pero sadyang napakatigas talaga ng ulo ng dalaga dahil hindi ito pumayag. Kaya niya na raw ang mga gawaing bahay nang walang tumutulong sa kanya at isa pa, ito lang ang libangan niya sa tuwing wala ang mag-ama sa bahay. Simula noon ay ito na ang dinadahilan ni Isabela sa tuwing nagbabalak si Alejandro na kumuha ng katulong. Naku mahal, sisiw lang sa akin to. At saka nabagok lang naman ang ulo ko, hindi naman ako naputulan ng kamay, pabirong sambit niya kay Alejandro. Napapailing na lang ang binata sa kanya. Kumuha na lang kasi tayo ng mga katulong, mahal, pagpupumilit pa nga ni Alejandro nang yakapin niya ang dalaga. Ano ka ba? Kaya ko na nga, totoo kasi laki naman kami sa hirap Kaya alam ko ang ginagawa ko Paano kapag buntis ka? Ikaw pa rin ba ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito? Ayoko ngang nakikitang nahihirapan ang misis ko, nakangusong paglalamang na yuzel ni Alejandro. Naku naman po. Ito na naman tayo, naglalambingan na naman pala ang mga beshi ko rito kaya naman pala pudpud na yung daliri ko kakaalis na. O baka naman gusto nyo ako na ang magtuloy ng nilalabhan nyo. Natawa na nga lamang sina Isabela at Alejandro dahil sa bigla ang pagdating ni Lucia at nakita nga sila sa ganoong posisyon. Matapos kasi ang nangyari ay nabalik na ang dating pagkakaibigan ng dalawa. Parati na ring dinadalaw ni Lucia ang kaibigan dahil nga yun ang gusto ni Alejandro upang hindi naman mabagot si Isabela sa bahay nila. Binigyan din ni Alejandro ang matinong trabaho si Lucia at sinagot na rin nito ang pagpapagamot ng may sakit na ina at pagpapaaral ng mga kapatid upang wala na itong problemayan pa. Iniwan na nga ni Alejandro ang dalawa at umalis na nga ito dahil may aasikasuhin pa daw siyang importante. Pero ang totoo naman ay ilang araw na nga niyang pinaghahandaan ang wedding proposal niya kay Isabela at sangkot nga ang lahat dito maliban lang kay Isabela na wala talagang alam. Naisip kasi ni Alejandro na ayaw na nga niyang patagalan pa ang lahat at gusto na nga niyang iharap sa altar ang babaeng totoong minahal niya at hiniling niya sa Diyos noon pa. Plano sana niyang isabay sa kaarawan ng dalaga ang proposal na ihahanda niya. Habang nalalapit ang kaarawan ni Isabela ay nagiging busy na nga rin si Alejandro. Maaga itong umaalis at gabi naman kung umuuwi. Hindi naman maiwasang magduda ni Isabela dahil kagabi kasi ay tumawag siya sa sekretarya ni Alejandro para sana tanungin kung anong oras uuwi ang boss nito. Pero sabi naman nito ay nag-leave lang ng ilang linggo si Alejandro. Lucia, paano nga kung may ibang babae si Alejandro? Maluhaluhang tanong ni Isabela sa kaibigan matapos siyang magkwento rito. Hay naku Isabela, ngayon ka pa ba magdududa kay Alejandro 7 taon na ngayon nagluksa dahil akala niya patay ka na kaya hindi yun magagawa ni Alejandro sa'yo. Baka nga busy lang ang tao o baka naman may hinahandang malaking event, wika ni Lucia. Pinipigilan niya ang sariling sabihin ang totoong dahilan kung bakit nitong mga nakalipas na araw ay palaging wala sa bahay si Alejandro. Ayaw niyang ibuking ang surprise ni Alejandro sa kanya
Paano nga kung may babae siya? Paano na ako? Paano na kami ni Hana? Lalo na yung anak ko, yung anak namin. Naiiyak na tanong ni Isabela sa kaibigan. Nagtataka naman si Lukia dahil sa mga ikan-ikilos ngayon ni Isabela. Nakikita niya kasing palagi itong nagiging emosyonal at kung yayain naman siyang mamasyal, palaging umayaw ang kaibigan niya dahil pagod daw ito at gustong matulog, kahit naman walang masyadong ginagawa. Pinaningkitan ng mata ni Lukia si Isabela nang maghinala na ito. Napatakbo naman agad si Isabela sa kusina at doon samuka ng samuka kaya siya sinundan ni Lukia. Nagkatitigan sila na parabang nag-uusap ang kanilang dalawang mga mata. Magiging ninang na ulit ako. Napatalon-talon sa tuwa si Lukia na agad naman siyang pinatigil ni Isabela dahil nga wala pang nakakaalam sa pagbubuntis nito. Gusto sana niyang isurpresa pa rin si Alejandro at ang kanyang anak na si Han na palagi silang kinukulit tungkol sa kagustuhan nitong magkaroon ng baby brother. Sumapit pa nga ang kaarawan ni Isabela ngunit agad itong nalungkot na wala man lang natanggap na bati galing sa mga mahal niya sa buhay, emosyonal pa naman siya ngayon. Pati si Alejandro at Sofia ay nagpanggap na hindi nila naaalala ang kaarawan nito dahil nga sa surprise na hinihila. Umalis ng maaga ang kanyang mag-ama at akala naman ni Isabela na pumasok sa eskwela si Sofia at sa kumpanya naman ni Alejandro. Naiwan siyang nag-iisa sa bahay at mabigat ang dibdib. Hindi rin siya dinalaw ni Lukia kaya mas lalo itong nalungkot. Pero agad din naman yun napalitan ng iyak at kasiyahan ng may samando sa kanya at dinala siya sa isang yate. Naroon lahat ng kanyang mahal sa buhay, si Alejandro, Sofia, Lukia at ang kanyang ina naroon hinihintay nga siya. Ginawa na nga ni Alejandro ang matagal na nga niyang pinaghahandaan, inalok na nga niya ng kasal si Isabela sa harap ng mga mahal nila sa buhay. Kasama rin ang magulang ni Alejandro. At, oo naman, ang isinagot ni Isabela dahil matagal na nga rin niya ang gustong ikasal sa lalaking tanging laman ng kanyang puso. Ngayon ay pagkakataon na rin ni Isabela na isorpresa ang lahat. May sasabihin po sana ako sa inyo, pero huwag po kayong magugulat, malungkot ang mukhang simula ni Isabela. Nag-alala naman ang mukha nilang lahat na hinintay ang sasabihin ng dalaga. What's the problem, mahal? May nangyari ba sa'yo? Nag-aalala ang tanong ni Alejandro sa kanya. Unti-unting sumili ang ngiti sa labi ni Isabela. Buntis ako. Magkakaroon na ng kapatid si Han, masiglang sabi nga ni Isabela at mabilis na niyakap pang gulat na si Alejandro, humiyaw naman sa sobrang kasayahan si Han dahil nga magkakaroon na nga siya ng kapatid. Triple ang selebrasyon na ginawa nila sa loob ng yate, una rito ang kaarawan ni Isabela, ang wedding proposal ni Alejandro, at ang pagbubuntis nga niya na puno ng tawanan at biruan ang lugar. Hindi nga namalaya ni Isabela na nasa gitna na pala sila ng dagat. Salamat dahil bumalik kayo sa akin, Isabela. Hinding-hindi ko nahahayaan na iwanan ninyo ako ulit, sambit ni Alejandro habang yakap-yakap ang magiging asawa niya. Salamat sa ilang taong paghihintay, Alejandro. Hinding-hindi ka na namin iiwanan pa, mahal na mahal ka namin ng mga anak mo, sabay na pinanood ng dalawa ang fireworks na pinahanda nga ni Alejandro. Nagtagal pa nga ito ng ilang minuto at ang gabing ang yun ay ang isa sa mga hindi malilimutan ni Isabela na nangyari sa buong buhay niya. Hindi na pinatagal pa ng dalawa at ikinasal na nga sila matapos ang isang buwan. Maliban kasi sa wedding proposal ay matagal na ring pinaghandaan ni Alejandro ang kasal nila at ngayon nga ay matutupad na ito. Ligtas namang naipanganak ni Isabela ang lalaki niyang anak matapos ang ilang buwan na paghihintay. Ngayon nga ay ang maliit nilang pamilya ay unti-unti nang lumalaki nang mabuntis ulit si Isabela at lalaki naman ito. Hindi nagsasawa ang dalawa na mahalin nila ang isa't isa at ang mga munting prinsipe at prinsesa ng kanilang tahanan. Kahit man ipinaglilingkod at dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahala nina Isabela at Alejandro kasama ang kanilang mga chikaiteng, ang sobrang makulit na wedding crusher na si Han.